Hey guys, itong si Blackview Hero 10 ang pinakamurang folding phone sa buong mundo ngayon. Dahil meron lang siyang 22,799 na SRP. Ang kayong May 5 siya official na ilalabas sa may Lazada. At mabawasan pa yan guys pag ginamitan mo ng voucher. At magiging around 20,000 na lang. Para may konting idea kayo guys, si Oppo Find N3 Flip, meron siyang 65k na SRP. Sumunod dyan si Galaxy Flip 5 na meron 50k naman na SRP. Sobrang napakamamahal. Pinakamahal si Tecno Phantom V Flip na meron 30k na SRP. Yung tatlo yung example ng mga presyo ng mga flip ng mga smartphone ngayon. At masasabi talaga natin na hindi pa talaga pangmasa yung mga ganitong klase ng mga smartphone. Until lumabas nga itong si Blackview Hero 10. Actually, napakamura na ni Tecno para sa may 30k na SRP. Pero syempre, tinalo ngayon ni Blackview. Dahil maniwala man kayo sa hindi guys. 22,799 lang yung kanyang SRP ng folding smartphone na to. Sobrang mura. Pero hindi tinipid yung mga specs na kailangan natin sa ganitong klase ng smartphone. Ang number one issue ng mga folding phone ng mga smartphone guys is yung battery capacity. For example, si Galaxy Flip 5, pero siyang 37 mAh na battery lang. Masyadong maliit para sa isang smartphone. Lalo na para sa may 50,000 na SRP. Tapos 22 watts lang yung kanyang charger. Si Oppo naman is merong 43 mAh na battery at meron siyang 44 watts sa charger. Medyo mataas compare kay Samsung. Dapat lang dahil napakamahal niya para sa may 65,000 na SRP. At itong si Blackview Hero 10 naman is meron siyang 4,000 mAh na battery with 45 watts sa charger. Para sa may 22,799 lang na SRP. Dun pa lang panalo na dahil yung talagang bumubuhay sa mga flip ng mga smartphone, yung battery life. Literal na battery is life talaga. Dahil yan yung unang naapektuhan ng ganitong klase ng mga design ng mga smartphone dahil hindi nga sila makakapaglagay ng mataas na battery capacity. Katulad ng mga nasa regular na mga smartphone. Dahil sayang naman yung mga ganitong klase ng smartphone kung saglit lang lobat na. Kaya kung i-compare mo si Blackview sa ibang smartphone like ni Samsung na meron 37 mAh lang ang battery. At si Oppo naman na meron 43 mAh na battery. Tamang-tama lang itong si Blackview na meron 4,000 mAh na battery. Usually guys, dalawang display ng mga flip phone. Unang-unang ay pagka nakasarado siya. Pangalawa, syempre yung main display pagka nakabukas na. Itong unang display na is more on sa oras lang siya. Panglipat sa mga music, pang notification. Pero ang matindi dito, pwede mo siyang gamitin selfie camera. Itong main camera niya. Para sa may high definition na selfie camera. Dito sa main display niya guys, is meron siyang 6.9 inches. 2K na resolution with 1300 nits na brightness. AMOLED folding display. Medyo weird guys sa mga display ng mga flip phone. Dahil sa matangkad na display nila. Tapos makitid pa. Magandang itong klase ng display pang social media. Dahil marami kagad makikita sa newsfeed natin. At compare sa mga normal na mga display lang. Ang isang kinagulot ko dito guys si Blackview Hero 10. Wala siyang space case sa may gitna pagka nakatupi na yung display niya. Flat na flat lang siya. Dahil yan ang unang naging problema ng Galaxy Flip. Hindi siya pantay pagka naka-fold. Compare nga dito kay Blackview na parang papel lang siya na tinupi. Tuping-tupi talaga. Wala siyang space sa gitna. At ayon kay Blackview guys, kaya ng Hero 10 ng 250,000 na fold. At still okay pa rin siya. Sa inch naman ng Blackview, pwede mo siyang tupi ng paunti-unti lang. At di siya agad na tutupi ng diretso. Yan guys, pwede mo siyang gamitin ganyan. Sa camera, naka 108 megapixel nga siya na main camera. Saka 8 megapixel na ultra wide. Tamang-tama lang para sa ganitong presyo. Tapos saka 32 megapixel na front selfie camera pa yan. Yan yung mga sample picture natin. Sa storage, naka 256 na internal storage yan. With up to 36GB of RAM. Dahil nga sa additional 24GB niya RAM. 12GB RAM lang talaga yan guys. Perfecto para sa mga mahilig mag-multitasking. Naka-side mounted fingerprint yan. At dual speaker na rin. Alam nyo guys ang number one reason kung bakit nagawa ni Blackview ang ganitong kamurang presyo. Compare kila Samsung at kila Oppo. Na napakamahal. Dahil naka-Helio G99 lang itong si Blackview Hero 10. Compare kay Samsung na naka-Snapdragon 8 Gen 2. Sobrang lakas nga ni Samsung. Kaso doble naman ang presyo ni Blackview. Kaya para sa akin, napaka-perfect na rin ang presyo ni Blackview Hero 10 dito. Almost 1 week ko nang gamit itong si Blackview. At kung pang casual use lang talaga like social media. At watching videos at pang YouTube. At pang camera. Napaka-perfect na ng ganitong klase ng smartphone. At napaka-unique pa. Hindi naman ako nakaranas ng lag sa kanya. Sa ilang araw na paggamit ko dito. Saka sigurado hindi naman gamer ang target ng ganitong klase ng mga smartphone. Siyempre yung mga pang casual use lang. Yung mga naganap ng hindi na boring na smartphone. Still guys, flip phone pa din to. Kaya ting sobrang mura na yan para sa may ganyang presyo.
Dito si Blackview Hero 10 na ang pinakamurang flip phone sa buong mundo ngayon. Maybe isang maninibago kayo dito. Is itong tinatawag na crease sa may gitna niya. Pero pag ginamit mo na ito is parang wala na yan. Kahit naman yung mga mahal na mga flip phone is meron pa rin crease sa may gitna ng display. Ngayong May 5 siya guys, official na ilalabas sa may Lazada sa may 22,799 na SRP. At mabawasan pa yun ng 1,2. Meron tayong link sa baba. Thanks for watching.